Isang gabi, natanggap ng 911 ang tawag mula sa isang bata. Halos nanginginig ito sa labis na takot. Ayon sa kanya, may pumasok sa kailang bahay na may dalang baril. Habang nagtago siya at ang kanyang mga kapatid sa banyo, nasa labas naman ang kailang ama, nakikipag-agawan sa sospek para protektahan ang kailang pamilya. At ang kailang ina ay hindi nakaligtas sa atake. Sa loob ng ilang sandali, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng bahay. Sa kasamaang palad, binawian ng buhay ang ama ng mga bata. Lahat ay nagulat sa pangyayaring ito dahil ang pamilyang ito ay kilalang may mapayapa at tahimik na pamumuhay, walang kaaway at walang dahilan para sa karahasan. Ngunit ang higit na nakakagulat at nakakakilabot ay kung sino ang nasa likod ng krimen. Tara't samahan niyo akong tuklasin ang nakakagimbal na detalye ng kasong ito. Noong gabi ng January 15, 2015, isang babaeng nagngangalang Denise Matison ang naghatid sa kanyang anak pauwi matapos ang practice pagkatapos ng klase. Excited na nga silang makauwi sa kailang bahay sa Sonora Lane sa Ashburn, Virginia, kung saan naghihintay ang kanyang asawa at dalawa pa niyang mas batang anak. Ngunit sa gabing iyon, ang inaasahang normal na pag-uwi ay naging isang bangungot. Pagkarating nila sa bahay, mahinahon pang binuksan ni Denise ang pintuan at pumasok. Pero agad siyang kinabahan na makita ang kanyang asawa na nakikipag-agawan ng baril sa isang lalaki malapit sa likod ng pinto ng kailang bahay. Saglit na natulala si Denise sa labis na takot nang makilala ang sospek. Pagkatapos ay napasigaw siya ng malakas nang mapansin ng lalaki ang kanyang presensya. Mabilis itong lumapit at hinampas si Denise sa ulo gamit ang dulo ng baril. Bumagsak siya sa sahig at nahilo sa lakas ng tama. Dahil dito, naiwan sa likod niya ang kanyang 14 na taong gulang na anak na si Maddie. Sa sandaling iyon, matinding takot ang kanyang naramdaman. Kahit may hawak na baril ang lalaki, tumakbo siyang papasok ng kailang bahay upang kunin ang kanyang 2 nakababatang kapatid na umiiyak sa labis na takot. Hinila niya ang mga ito at agad silang nagtago. Mabilis silang tumakbong paakyat sa ikalawang palapag at nagsiksikan sa loob ng banyo. Doon nila ikinandado ang pintuan. Sa loob ng madilim na banyo, sinubukan naman ni Maddie na pakalmahin ang kanyang mga kapatid habang tumatawag siya sa 911 upang humingi ng tulong sa pulisya. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit malinaw niyang nasabi ang address at ang nangyayari sa kailang bahay. Dahil sa kanyang tapang at pagiging kalmado, natulungan niya nga ang dispatcher na mabilis na matukoy ang lokasyon ng bahay sa Broadlands. Samantala, sa ibaba ng bahay, nagising muli si Denise. Mahina niyang naririnig ang mabilis na yabag ng mga paa at ang tunog ng isang pintuan na malakas na nagsara. Kahit masakit ang kanyang ulo at katawan, pilit siyang gumapang papunta sa likod ng pinto. Doon niya nakita ang kanyang asawa na hirap na tumatakbo papunta sa likod ng bahay habang sinusundan siya na umaatake. Dahil sa kanyang mga sugat, wala nang lakas pa si Denise upang sundan o tulungan ang kanyang asawa. Wala na siyang nagawa kundi panoorin na lamang habang nawawala sa paningin ang 2 lalaki sa likod ng bahay. Biglang pumutok ang sunod-sunod na putok ng baril sa tahimik na gabi. Napasigaw na lamang si Denise habang tinatawag ang pangalan ng kanyang asawa. Ilang minuto ang lumipas, narinig na ang malakas na tunog ng mga sirena ng pulisya na dumating sa lugar. Agad na lumapit sa bahay ang pulisya at pagkapasok nila sa loob, agad nilang nakita ang mga palatandaan na matinding pakikipagbuno. Pilit na binuksan ang likod ng pinto, may mga natumbang gamit sa loob ng bahay at may dugo na kumalat sa sahig ng kusina. Nakita rin nila sa sahig ang cellphone ni Denise na basag ang screen. Maya-maya, nakita ng pulisya si Denise Matison na nakaupo sa tabi ng pader malapit sa pinto. Halata ang gulat sa kanyang muka. May dugo sa gilid ng kanyang ulo kung saan siya tinamaan kanina. Hawak niya ang sugat sa ulo habang tila lutang ang kanyang tingin. Ngunit may malay pa rin siya. Itinuro niya sa pulisya ang direksyon ng likod bahay.
Pagdating ng pulis sa likod ng bahay at tinapatan ito ng ilaw ng flashlight, nakita nila ang katawan ng kanyang asawa na nakahandusay sa malamig na lupa. Tinamaan siya ng ilang bala. Sa unang tingin pa lamang makikita na agad ang hindi bababa sa 4 na tama ng bala sa kanyang katawan. Sa paligid ng lugar, nakita ng mga investigador ang mga pasyo ng bala na nakakalat sa damuhan. Mabilis ngang kumilos ang mga paramedics upang tulungan ang sugatang si Denise at suriin rin ang kanyang asawa. Nakakalungkot na nang suriin ng mga paramedics ang biktima, wala na itong anumang senyalis ng buhay. Samantala, sa isang sulok ng likod ng bahay ay may isa pang eksenang ikinagulat ng pulisya. Isang matandang babae ang nakaluhod sa likod ng isang lalaki na nakadapa sa lupa. Mahigpit nitong hawak ang baril habang kinokontrol nito ang galaw ng lalaki. Agad siyang tinapatan ng ilaw ng flashlight ng mga pulis at inutusan na ibaba ang hawak niyang baril. Tumingala ang matandang babae sa pulisya at mahinahon na inabot ang baril. Pagkatapos ay sinabi niyang siya ang ina ng lalaki at hiniling sa kapulisan na pusasan ang kanyang anak. Agad namang lumapit ang mga pulis, pinigilan ang lalaki at inalagay ang posas sa kanyang mga kamay habang mahina itong nagpupumiglas. Sa lugar ng krimen, nakuha ng pulisya ang isang baril na pinaniniwalaang ginamit sa pag-atake, pati na rin ang isang kutsilyo. Napakabilis ng pangyayari, kaya't maraming saksi ang halos hindi naintindihan ang kailang nakita. Bakit naroon ang lalaking iyon at bakit ang mismong ina niya pa ang pumigil sa kanya at ibinigay siya sa pulisya? Dahil walang mga bagay na ninakaw, malinaw na isang tao lamang ang target ng salarin at dahil hindi naman sinaktan ang mga bata sa loob ng bahay, lalo pang lumakas ang hinala ng pulisya na hindi ito ordinaryong pagnanakaw. Sa halip, isa itong planadong pag-atake na may tiyak na target. Upang malaman kung ano talaga ang nangyari at kung ano ang motibo ng salarin, sinimula ng pulisya ang pagkilala sa biktima at ang mas malalim na investigasyon. Sa pamamagitan ng ID na nakita sa kanyang wallet at sa mga record ng mga ahensya, nalaman ng mga detective na ang biktima, ang asawa ni Denise ay si Cory Allen Mattison, 37 taong gulang. Ipinanganak siya at lumaki sa North Carolina. Nag-aral siya sa North Carolina State University, kung saan naglaro siya para sa kailang baseball team sa NC State Wolfpack Baseball sa loob ng 4 na taon, mula noong 1998 hanggang 2001 bilang isa sa mga pangunahing pitcher ng koponan. Pagkatapos ng kolehiyo, sinubukan niya naman tuparin ang pangarap na maging isang profesional na atleta sa pamamagitan ng paglaro sa minor leagues. Noong unang bahagi naman ng 2000, naglaro siya para sa New Jersey Cardinals. Bagamat hindi siya naging sikat sa mundo ng baseball, kilala siya ng kanyang mga kampi at kaibigan bilang isang taong may magandang pakikisama at hindi madaling sumuko. Matapos ang ilang taon sa baseball, nagpasya naman si Cory na iwan ang larangan ng profesional na paglalaro upang makapag-focus sa mas matatag na buhay at sa pagbuo ng sariling pamilya. Kalaunan ay lumipat siya sa Virginia upang manirahan at magtrabaho. Doon niya nga nakilala si Denise Mattison. Sa panahong iyon, dumaraan si Denise sa mahirap na yugto ng kanyang buhay matapos ang pakikipaghiwalay niya sa kanyang dating asawa na si Min Nguyen. Sa kabila nito, unti-unti ngang nabuo ang malalim na pagkakaibigan ni Cory at Denise na kalaunan ay nauwi sa isang romantikong relasyon. Habang tumatagal, naging malapit rin si Cory hindi lamang kay Denise kundi pati na rin sa kanyang mga anak. Madalas siyang tumulong sa pag-aalaga sa mga bata at sinisikap niyang maging positibong presensya sa kanilang buhay. Nakita ni Denise ang kanyang pagiging mahinahon, responsable at mapagmahal sa pamilya. Mga katangiang nagpatibay nga sa kanilang relasyon. Kalaunan ay nagpasya na nga sila magpakasal at magsimula ng bagong yugto ng kanilang buhay bilang isang pamilya. Para sa maraming nakakakilala sa kanila, si Cory ay hindi lamang asawa ni Denise, kundi isa ring ama na handang gawin ang lahat upang maprotektahan ang kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng tahimik na buhay na sinisikap nilang buuin, may isang taong hindi kailanman lubos na nakatanggap ng bagong pamilyang ito. Isang taong ang galit at selos ay unti-unting magdadala sa kanila sa isang trahedyang hindi nila inaasahan. Noong unang bahagi nga ng taong 2014 nang magkakilala sina Cory at Denise,
isang diborsyadang babae na may 3 maliliit na anak. Hindi nga nagtagal ay nagkalapit ang kailang loob at nahulog sa isa't isa. Bandang August 2014, nagpakasal na sila. Opisyal na naging asawa ni Denise si Cory at naging stepfather ng kanyang 3 anak. Ayon sa kailang mga kaibigan, si Cory ay isang tapat at mabait na tao. Handa siyang mahalin at alagaan ang mga batang hindi niya sariling anak na parang tunay niyang mga anak. Para nga sa panganay na anak na si Maddie, unti-unting naging tunay na ama niya si Cory. Isang taong nirerespeto at minamahal niya. Maayos at tahimik ang takbo ng buhay ng kailang pamilya na may 7 miyembro. Sa panahong iyon, buntis rin si Denise sa kailang unang anak na babae na inaasahan niyang ipanganak sa taglagas ng taong 2015. Dahil dito, mas lalo pang naging masakit ang pagkamatay ni Cory. Ang pagkawala niya ay nagdulot nga na matinding lungkot sa pamilya at nagbigay din ng mas malaking dahilan sa mga investigador upang agad na malaman ang buong katotohanan. Mabilis na ngang sinimulan ang mas malawakang investigasyon. Sa mga unang obserbasyon sa lugar ng krimen, lumabas na may kaugnayan ito sa alitan sa loob ng pamilya. Si Cory Mattison ang malinaw na pangunahing target ng pag-atake. Bagamat may ibang taong nalagay sa panganib, wala namang iba pang nasawi. Maingat na kinuhaan ng larawan, sinukat at kinuha ng mga crime scene technician ang mga ebidensya mula sa mahalagang bahagi ng bahay. Sa lahat na nakuha nilang ebidensya, ang na-recover na handgun ang itinuturing na pinakamahalagang pisikal na ebidensya sa kaso. Nang suriin ng mga pulisya ang baril, napag-alaman na ito ay isang 9mm semi-automatic pistol na may ilang bala pang natitira. Kinolekta rin ng pulisya ang lahat ng basyo ng bala na nakita sa likod ng bahay at sa loob ng bahay. 4 ngang lahat ang nakuha nila, na tumutugma ito sa 4 na putok ng baril na pinaniniwalaang ikinamatay ni Cory. Sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Cory, may nakita ring mga bakas ng sapatos sa lupa malapit sa kanyang katawan. Bukod sa mga tama ng bala, may nakita ring maraming pasa at gasgas sa kanyang mukha. Ipinakita nito na malamang na sinaktan pa siya ng salarin pagkatapos siyang pagbabarilin nito. Dahil kakakasal pa lamang ni Cory at Denise, pinaghinalaan ng mga pulisya na ang galit ng salarin ay maaaring may kinalaman sa dating relasyon sa loob ng pamilya. Nang kapanayamin ng mga investigador si Denise kung sino ang pumatay sa kanyang asawa, sa kabila ng matinding gulat, binanggit niya ang pangalan ng kanyang dating asawa na si Min Nguyen. Ang impormasyong ito ang naging turning point ng investigasyon at agad na tumutok ang pulisya sa sospek na nahuli malapit sa lugar ng krimen. Ang baril na ginamit ay sinailalim sa fingerprint at ballistic test at lumabas na tumugma ang mga fingerprint ng sospek sa hawakan at gatilyo ng baril. Kinolekta rin ang damit niya na may bahid pa ng dugo na sa DNA test ay napatunayang galing kay Cory na nagpakita ng direktang kontak bago ang pamamaril. Dahil sa mga ebidensyang ito at pagkilala ni Denise, natukoy ang suspect bilang si Min Nguyen, 38 taong gulang, isang Vietnamese American na naninirahan sa Ashburn, Virginia. Siya isang tech entrepreneur mula sa kilalang lokal na startup science bilang tagapayo sa mga batang negosyante. Madalas rin siya nakikilahok sa mga networking events sa rehiyon ng Washington, D.C. at nagpakilala pa na may kaugnayan sa kilalang kumpanya ng software sa Plazo. Sa panlabas ngang anyo, tila matagumpay at maayos ang kanyang buhay. May karera, koneksyon sa tech community at pamilya. Nagkakilala sila ni Denise Mattison noong mga unang taon ng 2000 habang pareho silang naninirahan sa Northern Virginia at unti-unti ngang nabuo ang kailang relasyon na nauwi sa isang kasalan. Nagkaroon sila ng 3 mga anak at namuhay bilang isang ordinaryong pamilya. Ngunit sa likod ng perpektong imahe, unti-unting nagkaroon ng tensyon sa kailang pagsasama. Si Min ay mapagkontrol na asawa. Ang gusto lamang niya ay manatili lamang si Denise sa kailang bahay upang alagaan ang kailang mga anak, na nagdulot naman ng pakiramdam kay Denise ng pagkasakal at pakiramdam na hindi siya nirerespeto ng kanyang sariling asawa. Kaya't nauwi ang pagsasama nila sa diborsyo. Habang lumilipas ang mga buwan matapos ang paghihiwalay ni Denise at Min, unti-unting nagbago ang takbo ng kailang mga buhay. Si Denise nga ay nagsimulang harapin ang buhay kasama ang kanyang mga anak. Dito niya na nga nakilala si Cory,
isang lalaking kilala sa pagiging mahinahon, responsable at mapagmahal sa pamilya. Kalaunan nga ay nagpakasal sila at sinubukang buuin ang isang bagong simula para sa kanilang mga anak. Ngunit para kay Min, hindi ganun kadali ang lahat. Sa panlabas niyang anyo, tila maayos pa rin ang kanyang buhay. Isa siyang matagumpay na negosyante at kilala sa komunidad bilang isang taong matalino at masipag. Ngunit sa likod ng imaheng iyon, unti-unti na pala siyang nilalamon ng labis na galit at selos. Ang pagdating nga ni Cory sa buhay ng kanyang dating asawa ay isang bagay na hirap siyang tanggapin. Para sa kanya, hindi lamang ito simpleng bagong relasyon. Pakiramdam niya ay may ibang lalaking pumalit sa kanyang lugar bilang ama ng kanyang mga anak. Lalo pang ang lumala ang kanyang nararamdaman habang tumatagal. Tuwing nalalaman niyang isinasama ni Cory ang mga bata sa kanyang mga lakad, sport events o mga simpleng family outings, tila lalo siyang napupuno ng sama ng loob. Sa kanyang isipan, ang mga bagay na iyon ay dapat siya ang gumagawa bilang isang ama. Unti-unti na rin napansin ng ilang mga taong nakakakilala sa kanya na nagiging mas mainitin ang kanyang ulo at mas madaling magalit kapag ang usapan ay tungkol sa pamilya. Para nga kay Min, bawat masayang sandali ng bagong pamilya ni Denise ay parang paalala na hindi na siya bahagi ng mundong iyon. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng selos ay naging isang mapanganib na obsesyon. Naniwala siya na si Cory ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang pamilya. Dito na rin naisip ni Min na kung mawawala si Cory, maaaring bumalik ang lahat sa dati. Ang galit na iyon ay hindi agad sumabog. Tahimik itong lumago sa loob ng kanyang isipan sa loob ng maraming buwan. Parang apoy na unti-unting lumalaki habang patuloy na kinakain ng selos, sama ng loob at pakiramdam ng pagkawala. Ito ang detalye ngang nagbigay linaw na posibleng motibo ng kanyang marahas na krimen. In-interview rin ng detalyado ng mga investigador ang 14 na taong gulang na si Maddie at halos pareho nga ang kanyang kwento sa sinabi ng kanyang ina. Naririnig niyang sumisigaw si Cory habang tila tinatawag ang suspect upang mailayo sa panganib ang mga bata na nagpapakita ng sakripisyo ni Cory para sa kanyang pamilya. Isa pang mahalagang saksi si Lan, ang ina ni Min Nguyen, na nagsabi na nakatanggap pa nga raw siya ng magulong tawag mula sa kanyang anak ilang sandali matapos ang pag-atake. Nahalatang nagpanik si Min matapos magawa ang karumal-dumal na krimen. Agad naman niyang pinuntahan ang kanyang anak. Pagkarating niya nga sa lugar, nakita niyang binalikan pa ni Min ang katawan ni Cory at patuloy nga nitong sinasaktan ang biktima. Ngunit agad niyang hinilang palayo si Min. Nagpumiglas ang anak ngunit nagawa niyang pabagsakin ito sa lupa. Inagaw niya ang baril at pinigilan ang kanyang anak hanggang sa dumating na nga ang pulisya at tuluyan itong inaresto. Ang pahayag ng ito ni Lan ay tumugma sa eksenang nakita ng pulisya at sinuri rin ng mga investigador ang mga CCTV sa paligid kung saan nakita ang dark-colored na Toyota na nakarehistro sa pangalan ni Min na pumasok sa Broadlands Community bandang 9:20 ng gabi. Mabilis naman itong lumabas ng 9:40 at bumalik muli makalipas ng ilang minuto na nagpakita ng kawalan niya ng kontrol sa emosyon. Kinumpis ka rin nila ang cellphone ni Min at mula nga sa pagsusuri ng mga text at call logs, lumabas na bago ang pag-atake ay nagpadala pa siya ng mensahe sa isang kaibigan na nagpapahiwatig na intensyon niyang maghiganti. Batay sa lahat ng ebidensya at pahayag, natukoy ng pulisya ang posibleng pangyayari noong January 15, 2015. Paikot-ikot nga si Min sa kapitbahayan, dala ang isang baril at kutsilyo. At nang marinig niya ang masayang boses ng kanyang mga anak kasama si Cory sa sala, napuno siya ng galit. Bandang 9:00 nga ng gabi, naglakad siyang papunta sa bahay ni Denise at Cory. Pinuntahan niya ang likod na pinto at pilit na sinira ang lock gamit ang crowbar. Dahan-dahan siyang pumasok sa kusina. At habang halos patay ang ilaw, narinig niya ang tawa ng mga bata at si Cory sa sala, na lalo pang nagpaalab sa kanyang galit. Sa hagdan, nakasalubong niya si Cory at agad niya nga itong pinagbabaril. Tumama ang unang bala sa balikat ni Cory na nagpabagsak sa kanya. Ngunit, ginamit ni Cory ang natitira niya pang lakas upang protektahan ang mga bata. Tumakbo nga siyang pababa ng hagdan
at ilang sandali lamang ay sumunod ang ikalawang putok na tumama sa kanyang likod, dahilan upang bumagsak siya malapit sa kusina. Sa mismong sandaling ang iyon, dumating sina Denise at Maddie mula sa labas. Nang makita nga ni Denise ang eksena, sinugod niya agad si Min. Ngunit dito na nga siya inatake ni Min sa ulo gamit ang baril, dahilan upang bumagsak siya sa sahig habang dumadaloy ang dugo. At si Maddie na nasaksihan ang lahat, nanginginig sa labis na takot at napagtanto na ang umatake sa kanyang pamilya ay ang kanyang sariling ama. Sa kabutihang palad, nang makita ni Min ang kanyang anak na si Maddie, ang batang minsan niyang inalagaan at pinalaki, sandali siyang nag-atubili. At sapat na nga iyong pagkakataon para makatakbo si Maddie papasok ng bahay at mailigtas ang kanyang mga nakababatang kapatid sa itaas. Hindi na hinabol ni Min ang kanyang anak. Sa halip, mabilis siyang bumalik kay Cory na patuloy siyang inaakit palabas ng bahay upang mailayo siya sa mga bata. Nagawa nga ni Cory na buksan ang likod na pinto at halos gumapang palabas ng bakuran. Ngunit lalo pang nag-alab ang galit ni Min at muli itong nagpaputok. Tumama ang ikatlong bala sa tagiliran ni Cory. Bumagsak siya sa pintuan at tumilapon palabas. Lumapit pa si Min at napuputok muli. Dahil sa sunod-sunod na putok, nagsimula na ngang magising ang mga kapitbahay at sumilip upang malaman ang nangyayari. Kaya't natakot si Min at bigla ang nagpanik. Tumakbong papunta ito sa harap ng bahay, sumakay sa kanyang sasakyan at pinaharurot ang sasakyan upang makatakas. Habang nagmamaneho sa dilim, hindi pa rin nawala ang matinding galit sa loob niya. Paulit-ulit niyang iniisip ang imahe ni Cory na naghihirap sa sakit at sa isang biglaang desisyon na dala ng emosyon, nagpasya siyang bumalik sa lugar ng krimen. Bandang 9:40 ng gabi, ilang kapitbahay na ang tumawag sa pulisya matapos marinig ang mga putok, ngunit hindi nga alam iyon ni Min. Ipinark niya ang sasakyan sa kanto at tumakbo siyang pabalik sa likod ng bahay ni Denise, kung saan nakahandusay pa rin si Cory sa lupa. Halos wala na nga itong lakas at nakahiga sa sarili niyang dugo. Nang makita ni Min na buhay pa ang biktima, imbis na maawa, lalo pa siyang nagalit at paulit-ulit na sinipa si Cory sa tiyan at dibdib. Sa gitna ng karahasan, tuluyang ngang nalagutan ng hininga si Cory. Sa mismong sandaling iyon, dumating naman sila ina ni Min na nagmaneho papunta matapos makatanggap ng tawag mula sa kanyang anak. Agad niya ngang niyakap si Min upang pigilan ito. Ngunit nagpumiglas ang anak at nag-agawan sila sa baril hanggang sa dumating ang mga pulis na mabilis na napigilan si Min at pinusasan, na nagtapos sa halos 20 minutong karahasan na nagdulot na matinding takot sa lahat. Dahil sa napakaraming ebidensya, sinampahan si Min Nguyen ng mabibigat na kaso, kabilang na dito ang first-degree murder sa pagkamatay ni Cory Mattison, paggamit ng baril sa paggawa ng krimen, attempted murder dahil sa pag-atake kay Denise, pagsira ng ari-arian at malubhang pananakit. Noong January 16 taong 2015, ikinulong si Min sa London County Adult Detention Center habang hinihintay ang paglilitis sa korte. Noong July 2015, nagsimula ang paglilitis. Tumistigo si Denise Mattison at kinumpirma ang matinding galit ng kanyang dating asawa at ang pagbabanta nito bago mangyari ang krimen. Matapos ang indictment, inilipat ang kaso sa London County Circuit Court para sa paghahanda sa paglilitis noong 2016. Ang naging sentro ng usapan sa korte ay ang parusang nararapat ibigay sa sospek. Ilang mga prosecutor ang humiling ng pinakamabigat na parusa na habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Dahil ayon nga sa kanila, ang ginawa ng akusado ay planado at malupit. Hindi lamang simpleng pagpatay, kundi isang mahabang sandali ng galit at karahasan na nagpapakita ng matinding panganib sa komunidad. Tumistigo rin na matapang si Maddie na hindi lamang nagpatunay sa ginawa ni Min, kundi nagpakita rin ng katatagan ng mga biktima. Sinubukan naman ang depensa ni Min na magbigay ng mga dahilan upang mabawasan ang kanyang parusa. Tumistigo ang kanyang mga magulang bilang character witnesses at habang umiiyak, sinabi nila na dati ay mabait at mapagmahal na ama si Min. Ngunit nagbago ang kanyang ugali dahil sa depresyon at problema sa pag-iisip. Ipinahayag din ng kanyang ina na si Lan na hindi nila napalaki ng maayos ang kailang anak at nung bata pa raw si Min ay nakaranas na nga ito ng pananakit mula sa kanyang ama.
Ayon naman sa depensa, si Mina isang first-time offender na dati ring nakatulong sa komunidad, ngunit ang pagkasira nga ng kanyang pamilya ay nagdulot sa kanya ng matinding emosyonal na pagbagsak. Kaya't hiniling nga nila sa korte na bigyan pa siya ng pagkakataong magbago habang nasa kulungan sa halip na habang buhay na pagkakakulong. Sa pinakamatinding sandali nga sa pagdinig ay nang tumayo si Min sa harap ng korte. Makikita ang labis na kapayatan nito, malungkot ang kanyang muka at malayo nga sa imahe ng isang matagumpay na negosyante. Inako niya nga ang buong responsibilidad sa krimeng ginawa. Humingi rin siya ng tawad sa pamilya ni Cory at kay Denise at sa mga bata. Matapos nga pakinggan ang magkabilang panig, naglabas na nga ng desisyon ang korte. Hinatulan si Min Nguyen ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol at inilipat siya sa isang state prison sa Virginia upang doon niya gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay.